Welcome sa... Wait. Akin lahat yan, Tanginang cellphone na ng puta. Yaman eh. Hindi gagi, ito yung una kong phone talaga. Tatlong ito. iPhone 16. Tapos ito TikTok shop. Tapos ito yung ako talaga. Grabe, bolin. Gogo. Bolin ng tropa. Mayaman. Tangin may side yun, tatlo cellphone. Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia, soon sa buong mundo. Ina mo kang magko-comment ka, mag-antay ka. 6K views na nga eh. 10K na pre, 10K na tayo dito sa Anti-Supot Social Club. Yan, dahan-dahan lang. Bro kasi bubulol ako eh. So isa daw, General ng Soy Army. Ang puso ko nasa mga magsasaka. Nakakumakain ng puwet. Same. Josh on point mga bro, sa lahat ng social media meron tayo niyan. Josh on point bro. Putang inon to. Go. Ano yung tatanong mo dali? Tang inet. Ano? Ito. Ano? Isayad eh. Nag-post eh. Tang ina mo eh. Pakita mo sa camera. Di na. Putang ina niyan. Ano ba yun? I-edit to. What do you mean? Paano edit to? What do you mean? Ayaw pa ma-edit. Ayaw pa ma-delete to. What do you mean? Tang ina niyan. Ayaw ma-delete pre. Ang alin. Putang ina ma-delete par. Si Josh, grabe makatawa si Josh yan, pre. Gago. Side eh. Gago. Pakilalaan na daw kasi. Ato klase, supremo na malitin mong klase na pangit. Putang ina, nagpa-connect ako ng wifi sa kanya eh. Nag-post eh. Pero nagtatanong ng pangalan mo. Nag-post ang putang inang yan. I am gay, gago. Putang ina. Alam niyo na. Sabihin nating totoo, pero ba't pinopost Sobrang pa? classic yun. Kita nyo ba? Ang ina, 2017 eh, no? Pindutin yan. Sabihin na natin totoo, ba't pinopost mo pa? De, ato klase, supremo na mga lihitimong class S na pangit. Ako supremo mo yung nagko-comment dyan. Pangit Nasa ka. list ka niya bro. Tangina, pag naglabas ang index dito, kabang ka bigla. Nag-random akong tawag-tawag dito, gago ka. Puro katarantaduan. So pare, ano Ano ba? Palitan na ba ni Moose? Ha? Papalitan na ba natin to si Moose Day? Wag bro, hindi. Puso namin yan siya to. Tangina pali. Ay. Pre, pabata na ng pabata yung ano bro. Mga ulol. Mga gumagawa ng krimen ngayon pre. Nabalitaan niyo ba yun yung sa school bro? Sa school. Okay. Actually, maraming agree naman dun sa nangyari pero Huwag mo ipahid dyan. Sa medyas ko pinapahid, gago. bully siya pare, binubully niya yung kaklase niya. Pero ito, nagalit dun sa bully, ginano niya, pinatay niya, pre. Sa school mismo? Estudyante, bro. Sa school mismo? Ha? Sa school mismo, pare. Paano niya pinatay? Ang alam ko, sinaksak ata sinaksak sa school. Ikaw. Bully eh. Satisfying. Pero yun yung kumbaga, hati yung netizen doon kasi may mga nag-agree kasi nga, bakit ka nga bully, ganyan. So, yeah, satisfying nga. Pero marami din pa rin ng mga kabataan din na mga estudyante na may galit sa kaklase nila o sa schoolmate nila. Katulad nung isa ring nakita ko, nag-away sila, mga pareho naka-uniform na lalaki. May dalang panaksak kay isa, sinaksak niya, patay, dead on arrival yung estudyante. Alam nyo, hindi na to bago sa akin. Sa Antipolo National High School, public school yun doon sa amin sa Antipolo. May saksakan talaga lagi tuwing uwian madalas. Talaga. So, hindi lang nababalita, pero noon pa talaga nangyayari yan. May mga abangan pa sa school, di ba? Yeah. Yan, di ba? May mga saksakan na nun. Nagsisimula yun sa saksakan ng ballpen, lapis. Classmate, meron. Pag hindi kinakaya, nakasaksak ng ballpen sa mukha yung classmate. Hindi nyo ba na-experience? Meron. Meron, di ba? May mga saksakan ng ballpen. No? Oo, sa mukha pa nga eh. Meron eh. Tatapusin yung Yahoo. Pero sa buong high school ko, walang namatay. Pero meron akong mga nabalitaan na nasaksak. May tropa nga rin ako naliigan eh. Pero nakasurvive naman. Yung mga bata kasi that time, nananaksak pero hindi totally kaya nilang pumatay. Maliliit na panaksak lang din dala-dala nila. At alam mong hindi rin fatal. Parang dito, ganyan. Sa amin kasi suntukan lang eh. Suntukan lang sa amin dati. Yayaan lang. Kunyari, experience ko yun, schoolmate ko, pareho kami third year. Fourth year high school yung kalaban niya. Talagang suntukan lang doon sa likod ng gym, pare. Ganun lang, yayaan lang. Putang na. Suntukan, ganun. Wala kaming saksakan nun. Pero, Lalaki sa lalaki yun ah. pero sa ibang school, nababalitaan namin, ganun. Dito Meron. sa leeg, Oo. ganun din ng ballpen, ganun. Especially sa public, pre, marami talaga. Ayan, si Ato. Sa alam na amin rin sa yan. public pre, sa lalaki wala.
mga lalaki, may magkaharapang yung school na pinag-aralan ko nung high school, pre. Yun yung pinakamalaking school sa buong Bulacan. Christian school ka, di ba? Hindi, college yun. College. Nung high school ako, pre, public yun. Yun yung pinakamalaking public school sa buong Bulacan. Parang 8 hektarya yun. Laki! Shoutout mo. Sobrang laki. Sa Pampalay National High School. Tapos Pampalay, kila Jordan Banayad. Oo, alam niyo yan. Tapos may katapat yon yung National Trade School na semi-private. Talagang isang kalye lang yung pagitan. Okay. Lalaki walang nag-aaway, pre. Mga lalaki, mga para-pares ulul eh. Kumbaga, nagkakatanguan lang eh. Ang nag-aaway, pre, babae. Madalas, Talaga? rambol, babae, pre. Yung kanina sinabi ko sa inyo, yung napatay, babae yun. Ay! Yung school, yung sinaksak niya yung bully niya, babae yun, para. Rambulan, pre, babae babae. na saksakan. Oo, babae. Ay, gago. Kaya Kala ko yung bully niya. Kasi walang umaawat eh. Kaya wag niyo awatin. Kasi labas ang panty nun, suso nun, away talaga. Talagang wagwagan ng ano yun. Wag niyo awatin, mga lalaki para-pares ulul eh. Wag niyo awatin, gago, wag niyo awatin! Wag niyo awatin yan! Tangina eh, kaya bro! Para-pares ulul, babae ang nag-aaway. Babae yung may mga tribes, babae yung may mga gangga. Nakamaso na pala yung babae doon sa Bulacan. Yung mga lalaki, pre, yung mga ulul-ulul, magkakakitaan sa sugalan. Walang bihira yung nag-away na lalaki. Suntukan man na pa, no? Ha? May mga meron dyan nakakalit. Lalaki? Mga suntukan. Eh, wala talaga. Parang sa ano ko, yun sa buong high school life ko. Tapos yung high school na pinag-aralan ko, pre, yun yung parang pinaka-worst na public school sa buong Bulacan. Babae talagang Parang susuran siya. Oo yun. Oo, gago. Legit, pre. Oo, gago. babae. Wala nga Paborito JS yan dun, eh. pre. Walang JS kasi sobrang laki nung school. May daming blind spot. Imagine, 8 hektarya yung school, pre. Daming blind spot. Walang JS kasi nagbubuntisan. Gago. Babae ang nag-aaway, babae yung may mga paso dito, babae yung may mga tribes, babae yung mga nag-aabangan. Yung mga lalaki, Ibang pre, klase, no? kalmado lang yung mga lalaki, tamang SF lang, tamang Dota, ganun lang. Nung high school kami, tribes din ang pinaka nagpalala nung era kung bakit dami nagbabanatan eh. Magkakaaway na tribes. Uy, nalaman na ganitong tribes yan. Kalaban natin yan. Oy, diba? tangina, babae pre nag-aaway tayo. Tangina mo ba tinitext mo yung ano ko? Mga ganun-ganun. Huwag nakakaya. Babae. Feeling ng mga babae, ang hot-hot nila tignan pag Dati, nakikipagano oo, sila. gagi. Up until now, tol, pag nakakita ko ng babae na, ay, patay na mo! Yung ganun-ganun siya, tas... So, ganun siya nung high school eh. Ulul na babae. Kakaurat, Parang akala nila, ang cool-cool nila. Tapos sa amin, isa itsura ng mga yun, ng mga babae na yun eh. Naka-manjaro yun, o kaya sandugo. Hindi sa amin kasi Ang asim mo nasinelas sa amin. Ang asim mo tignan nun, lalo pag naka-chinelas ka, tas naka-uniform ka ng high school, ang asim mo. Wala doon nga sa amin, sa lugar namin, pakiramdam nilang sila yung pinaka-top na babae. Baddie. Mukha silang tanga. Body. Oh, bad bitch. Sila yung mga OG bad bitch nun. Sila babae nag-aaway-aaway. Tapos, ang naging usapin dyan, nakita ko yun sa internet, ang naging usapin dyan kung sino-sino or nag-a-agree ba kayo na babaan yung edad ng mga dapat na aasunto, ng mga dapat nakukulong. Kasi like for example, yun, mga minor yun, tapos nagkakitilan. Tapos di ko alam kung sa Mindanao ba yun or sa Visayas, na ito lang din, fresh na fresh, parang may dalawang magtropa, kumbaga, magnanakaw dapat sila, nakita nila nandun yung anak na babae. Parang 70 na saksak. Kasi grabe. Hindi ni rape. Kumbaga natakot lang sila kasi minor sila pares magnanakaw. Nakita nila andun yung anak ng may-ari. Saksak nila pre. 17 na saksak. O tapos yun minor, parang 15 tsaka 14 eh. Paano yun? So yun ang gusto natin pag yun yung usapin, usapin kasi maraming tao ngayon yung mga lalo na yung mga biktima ng mga anak nila napatay ng minor na hindi makuha yung justice na gusto nila because hindi nga makukulong pre. Kumbaga, dadalhin lang sa DSWD, tama ba? So, Boys Town, Oo, parang iti-therapy, ganyan, at hindi nga makukulong. So ito, mayroong batas na inilalakad ngayon ng isang, senator ba to? Senator. Senator yan, pare. Guwaping siya na. Oo, na inilalakad niya na sa babaan yung age ng mga bata pwede nang makasuhan ng kriminal. So, agree ba kayo doon na babaan ngayon yung mga batang pwede nang makriminalize, pare? Ano ba yung legal age ngayon para pwede kang makulong? 18, di ba? 18 pataas, bro. 18, Pag below 18 ka, hindi ka pwede makulong. Parang diretso ka DSW. Juvenile, ganun. Merong mga ibang bansa na yung 16 years old, kino-consider na nila na Criminal. pwede na makulong. Depende sa bigat nung ginawa eh. Pero dito kasi rekta yung parang Boys Town.
Kahit kahit murder eh. Oh, Boys Diba? Town. Kahit murder. Kasi pakiramdam nila, ay hindi siya yan. Hindi pa siya kasi hindi Pare. pa mold yung utak niya. Bigyan ko kayo ng konting trivia sa mga padak-padak na yan, yung mga nagkukulong ng bata, pre. Ang daming nakakatakas. Totoo naman. Hindi ganun kahigpit yung security gaya ng mga ibang mga munti, mga ganun. Yeah, kasi Boys Town lang yun, pre. O yung Boys Town, pre, kayang i-over the bakod. Yeah, totoo. Tapos yung mga bantay, hindi naman sobrang mga di ba, pwedeng malingat. Basta ang dami kong alam na nakakatakas dyan sa Boys Town yan. Maraming story at may mga barkada ako na Boys Town dati na nakakatakas dyan, pre. So hindi siya effective sa ngayon na yung kasi ang goal nga nila dahil ganun ng nila na sa DSW din o sa mga Boys Town na yun is para lang ma-educate ulit or yun nga ma-therapy. So hindi effective, kumbaga, walang nangyayari. For me, malaki chance talagang hindi effective. Para sa akin No. So Kasi binaby mo pa walang kaparusahan. Binaby mo pa. At wala rin kasing control yung mga nandun sa unit na yon na parusahan yung mga lalabag doon. Medyo baby mode yung doon. At hindi talaga naayos ng baby mode yung mindset ng mga ganong klaseng tao, pare. So hindi ka agree? Agree ka or hindi? Ang stand ko, explain ko. Explain ko lang muna yung sa Batak eh. Batak Go. Yung mga nagkukulong ng bata na Ang stand ko dyan, ang sabi kasi dyan ni Senator Robin, pangalanan ko parang 10 years old ang below, pero sa heinous crime lang. Kasama na yung murder, rape, illegal detention, bugaw. No, yan yung mga heinous crime na pang lifetime yung kulong. Yun lang yung ino-consider niya na hanggang 10. Sa akin, hindi ako agree na hanggang 10 kasi baby pa yung 10 years old. 10? 10 ang gusto niyang below. Ay, oo nga, sablay nga yun, 10. 10 to, parang 10 to, yun, pwede na makulong. Para sa akin, ang ibaba ako hanggang 16. 16. Kasi 15, pa yan, confused yan. 15, nakikisali ka lang kung saan grupo niyan kasi hinahanap mo sarili mo that time. Okay. Bobo ka pa niyan. Feeling mo na nung 15 ka nun, ang talino mo na eh. Pero sa totoo lang, hindi mo pa alam. Kahit nga ngayong mag-benchingko ka na, feeling mo pa nga, ang bobo mo pa eh. Yeah. Diba? Pero kung ibabalik ka ng 15 years old ka, feeling mo, ang alam mo na lahat, feeling mo tali-talino mo. Pero, tanga yan. So, 16 pwede pa kung makapatay. Kasi yung alam ko, may mga gago na rin talagang 16 eh. Bro, pre. na 16. Anong edad nyo ba nawalan ng virginity? Sa akin, diba? 14. Yun nga 14 sa akin. 14. Siguro kung heinous crime, yung murder. Para sa akin, walang ganun. Tangina ba't ganun? May timbangan ng maliit or malaking kasalanan. Para sa akin, kasalanan is kasalanan eh. Hindi kasi pero may mga bagay kasi na tulad ng pagnanakaw. Okay. Pagnanakaw is parang pagsisinungaling, depende lang sa heavy ng ninakaw, di ba? So, kung ganun yung bata, mas madali pa yun. Kumbaga, pa siya? Parang madali pa siyang i-call out. Madali pa siyang, tawag ito? Turuan pa. I-fix pa. Fixable pa. Yeah. Pero kasi yung mga murder and other heinous crime, medyo mabigat-bigat talaga eh. Parang kasi pag umabot sa rage ng gusto mo nang patayin yung tao, may malalim na na yun eh. Malalim yun. Malalim ni parang para sa akin, agree. Sige, i-point mo muna yung sa'yo, bro. Yung murder kasi, may buhay ka ng kinitil. So therefore, may other families na nagsisik ng justice talaga na kailangan may matapatan mo yung ginawa mong sobrang bigat. Unlike sa pagnanakaw kasi, correct. So, para sa akin, kaya ako naisingit yung heinous crime, iba kasi yung heinous crime sa other crime lang. Petty crime lang na hindi ko sinabing i-tolerate yun, but what I'm trying to say is fixable pa. Kasi may mga tao naman nagbago talaga dahil lang sa pagnanakaw. Nagbago meron. Nagtrabaho, lumaban ng patas, meron eh. Yeah, vlogger ako. At hindi naman iiyak yung ninakawan ng cellphone na habang buhay na justice. Hindi naman gaganon yun eh, di ba? Oo nga. Yeah, especially kung nabalik naman. Kasi yung nababalik yun. Yung buhay, hindi. Yeah. So para sa akin, 16 years old. Agree ka na babaan hanggang 16? 16. Oo, masyadong abusado rin ng mga 16, 17 eh. Pero 10 years old, para sa akin, ang baby noon. Parang kulong sirang-sira buhay niya doon, pre. Isipin mo di ba?
Hindi niya natin alam baka di pa nga marunong lumuwas yun eh. Kaya nga hindi niya pa alam tumawid, diba? Tapos 10 years old, dahil sa naabuso siya, napatay niya ngayon yung parent niya, halimbawa lang naman, or dahil sa pambubuli sa kanya, nakapatay siya ngayon, hindi niya alam yun. 10 years old lang siya. Kapabayaan ng parents yun. Yeah. Totoo. Ang 10 years old na gagawa ng sobrang mali, parents niya yan. Parents niya. Ikaw bro, agree ka na babaan? At anong may range ka ba na gusto sakaling? Sa akin yung sa kunyari, yun nga yung pagpatay, yung mga ganong kasukdulan na galaw. Yun, 16, pwede, 16. 16. Pero sa bababa pa, pag yung kunyari, rape, ganon, 14. 14, Kasi doon, diba, doon nag-umpisa yun eh, batang ina, batang ama, 14. Doon yung yung puberty, kalibugan. Oo, mga andun yung 14, putok na putok yung Libog kalibugan mo eh. dun, Andun na yung mga siguro pag panggagahasa, 14. Pagpatay, 16. Tas kailangan talaga may parusa. May justice na kailangan Justice. hanapin. Oo, kasi para may takot. Yan. Oo. Kasi pag walang takot, tangin, ibo-boys town ka lang. Kaya yung iba, komportableng gumawa nun eh. Hindi, maboboys town naman ako eh. May chance pa akong makano dun, papakabait lang ako dun. Mag-aaral pa sila dun. Oo, totoo. Libre pa buhay nila. Pagkain, parang hindi nga pinarusahan, parang nag-vacation lang eh. Kaya Retreat. nga eh. Saka, Nag-retreat. ang Boys Town, marami nagdo-donate dyan ng pagkain madalas. Yung mga... Oh, yung Wala mga- mag-charity dyan eh. yeah. Marami Diba dyan charity. nag-charity doon? Oo, tapos nagdadala ng maraming fast food. Marami. Walang hindi siya- learnings. Hindi siya, kumbaga walang consequences na naramdaman yung tao doon. Yeah. Ako pare, agree din ako sa sinabi ninyo na 15, 16. Pero nagigets ko pare yung kung bakit siguro 10 years old, binabaan ng 10 years old. Para rin siguro, ito base lang naman sa akin sa basa ko lang dun sa gusto niyang iparating. Na pag 10 years old, sinabi mong 10 years old, pwede nang makulong yan. Para magkaroon din ng takot yung parents eh. Di ba? Kasi pagka hindi sapat na takutin mo lang yung bata because hindi naman nanonood ng news yan, hindi niya alam yung batas. Pag sinabi mong 10 years old, maaalarma ngayon yung mga magulang na to the point na dahil alam nilang pwedeng makulong yung anak nila ng 10 years old, magkakaroon ngayon sila ng responsibility na ayusin yung pagiging magulang nila dun sa bata. Totoo. Yeah. Diba? Now, kung sabihin mo na ikulong yung, kung sakali may mangyari man, 10 years old, gumawa nga ng krimen. Ang gusto ko, kung sakali man, nababaan, pati yung magulang. Pag 10 years old ang gumawa ng krimen, pati magulang dapat mayroong consequences. No? Apakaganda nun. Pwede Diba yun. bro? Sabihin natin, 10 years old sumaksak. Sige, dalhin mo yan sa DSWD. Yung magulang, ikulong ng kung anong dapat i-ano. Kasi 10 years old, again, baby nga yun. Sabi Correct. Kailangan, yung 10 years old na yan, 1 to 15, crucial ang parenting dyan para sa akin. Yan ang crucial parenting. 16 to 17, young adult ka na yan. Yan na yung nag-explore ka eh. Yan na yung ang makaka-apekto na dyan sa 16 to 20 social media, Tropahan, kaibigan, labas na yung magulang din. Sound trip. Yan na yung matigas na yung ulo ng bata. Yeah. 1 to 15, crucial ang parenting dyan. Kaya dapat, yes, agree ako na 10 years old babaan. Pero, yung magulang kailangan may malagot din yung magulang. Yun nga what if kung di na lang ganun yung gawin nila, magulang ang makukulong sa tuwing makakagawa yung minor na anak nila ng problema. Actually, no? Kasi putangin na ang punot dulo ng problema na dyan, yung puno eh. Alam mo, actually, Bakit nag-aanak ng hindi naman pala kaya? Totoo. Diba? Tapos makikita mo yung bata pre, di ba? Sorry lang makikita mo, nagiinuman yung magulang, nagchichismisan yung nanay, yung tatay, nagiinuman, tapos yung anak nandun sa kalsada, nakaubad, nagtatatakbo. totoo. Dugyot, di ba? sure lalaking ulul eh. Pare, ang mga nakakapatay naman talaga na bata is yung mga hindi pinalaki na maayos. Kabobohan ng mga poki ng inang magulang nila. Sila talaga dapat i-blame yung mga minor na nakakapatay. Kasi pinahayaan nilang bumarkada, hinahayaan nilang lumabas. Hindi pwede dahilan sa akin ng mga nanay dyan na, hindi ko makontrol eh. Tanga ka kasi. Diba? Si nanay mo, kapabayaan mo, wala akong time, lagi ako nag-work. Diba? Ba't kasi kayo nagputukan Ano ka sa CEO? loob? Tang ina kung CEO ka, pwede ba eh. Actually, di ba? Doon talaga wala kang time. Kaya yung mga anak nila, pinang-homeschool na lang. Go. Sorry. Upbringing talaga ang pinakamali dyan. So agree ako kay Josh na tangina bakit hindi natin ikulong yung mga parents na yan para hindi sila mag-anak ng mag-anak at maging responsable sila sa anak na ilalabas nila sa mundong to. Kasi may takot sila na, pag nagkamali to, ako makukulong. Yeah.
Yun. O, di ba? So, gagalingan niya ngayon yung pagpapalaki. Di ba? Hindi naman alam ng bata yun na, si nanay makukulong pag nakasaksak ako, mananaksak ako ng marami. Hindi naman ganun. Kasi, 1 pa lang yan, tatakutin na ng nanay yan, at may consequences bawat kilos mo kasi pukin ang ina ka ako makukulong pag nanggago ka. Exactly. Tsaka parang matakot din sila mag-anak. Tangina kasi nung iba parang pusa lang na umiiri ng anak ng anak no? Oo, totoo naman. Tangina ang trip yan kasi kung sino pa yung mga hikahos at hirap mag-survive. Ang trip nila, putok sa loob talaga, no? Oo. Kinang ina, sex pa lang sexy. Ang hirap intindihin nun, pre. Hindi ko maintindihan talaga. Ako ang pagkaintindi ko dyan, since kaya nga nandun sila sa hirap, wala silang delay gratification. Wala silang paghihintay, pag-iinip sa sarili nila, kaya pinuputok sa loob. Kasi nga, ayaw nila yung gano'n yung parang, saka na ako magpuputok sa loob pag may financial lang, ayaw nila i-delay yung mga gano'n. Kaya hindi naman sa pangaan mo, makakita ka dun. Hindi naman sa pangaan. Hindi, maging mata pobre ka na. Okay lang. Makakita ka dun, okay tangina. Babae na, parang, hindi siya nakakalibog Kumbaga putol yung isang paa. Tangina naman ito. Kirat yung mata. Hindi, may ganun Tapos magulat ka, puta, anak niyan, nalibugan yung lalaki niyan. Mapapaganong ka Kaya mapapaisip, tangina, sure addict Mga ganun. So pag PWD, sure addict na? Tangina. Hindi ganun, hindi siya mga puta. Cancel. So, based dun sa narinig ko sa inyo, pare. Mga ganun Magugulat ka Kaya naman tayo. Lahat ng PWD community dyan. Narinig yung sinawi. Gagi, isa-isa yung community. Pagkirat daw. Gag, hindi. Ba't nalilibugan sa kirat? Saka butol yung paa. Hindi daw kalibog-libog yun. Tangina. I-frame niya. Shit. So based doon sa narinig ko sa inyo, pare, mostly agree naman tayo, no? Pero kasi merong nagko-contract doon sa gustong ipatupad na yon, pare, no? Okay. Na ayaw nilang babaan dahil ang pinakapunto nitong opposition na to dapat daw bumuo tayo ng society na makalinga at mabait. Yan ang pang-depensa. Huwag daw babaan kasi dapat maging makalinga tayo, magbigay tayo ng pag-asa. Magbigay tayo ng piliin daw natin maging mabuti. What a paradise. Sana. That's good on a paper. Pero kapag in-apply na siya sa society in reality, tangin hindi nag-work. Marinig ko yun sa leader na nangunguna or namumuno sa Garden of Eden, maniniwala ako. Meron dito sa Pilipinas. Putang ina nyo. Puro kayo ulol. Ang mga lalaki, ang disiplina nabubuo sa hardship. Yeah. Kaya tayo merong consistency, disiplina, kasi may mga hardship tayong dinaanan. At alam natin na beyond hardship, lagi may resultang masarap at maganda. At May fear. fruits. Oh. Okay. Tsaka yung kabaitan pagbibigay kalinga, trabaho ng simbahan yan. Ang trabaho ng gobyerno magbigay ng fear sa mga sasamang tao. Hindi nyo trabaho magkalinga. Trabaho ng magulang yan. Dito yan sa first part ng society. Sa family yan. Ang trabaho ninyo, magbigay disiplina sa mga tao. Ibalik ang fear! Mag-create ng trabaho, libreng medication. EGK para may visual yung mga tao ulit. Di ba? Ayami bangkay. Binibaby nila masyado, kaya patanga tuloy tayo. Yung mga kababayan natin Pinoy. Kumbaga, ang target nila maging mabait, dun sa mga suspect, dun sa may mga kasalanan. Paano yung mga biktima? Diba? Inisip nyo ba yung kabaitan ninyo dun sa biktima? Hindi Diba? So, again, mga ganitong bullshit na kasama ng mga ganyan. Alam nyo kung bakit ako mabait sa tao? Na hindi ako... Ewan ko, di ko pa na-experience na hindi ako bastos sa... Alright. Na hindi ako bastos sa mga taong nakakasalamuha, ganyan, yung disrespectful. Yeah. Kasi pinalaki ako ng nanay ko, ng magulang ko, na pag may ganyan kang bastos, pinapalo yung bunganga. Oo, tangin na sinilasin, beach walk na, no? Ano yung beach walk na yellow tsaka yellow-green? Alpomra. Tangin na, tawing ganun. So may fear. Takot ako mambastos ng, lalo especially matanda sa akin. Pare. So pinalaki nila ako na wag kang sasagot. Wala nga po in opo ngayon Oh. Tangina dati, magsalita ka. Ano yan, Joshua? Papa. Opo. Ulitin mo yung sentence mo, lalagyan mo ng po May Sa fear. sobrang takot mo, wrong grammar ka, po opo, nasa sobrang ka na sa po opo
Yung mga madalas Walang na masapok eh. yung mga madalas na nakakapatay, nagnanakaw, nag-i-snatch, masyadong maraming time sa kalsada. Tapos walang takot sa magulang. Oo, walang takot sa Diyos, walang takot sa magulang. So yun sa akin yun lang naman take ko. Pwedeng babaan pero sana may consequences sa magulang pagka 10 years old yung inagreehan ninyo. Sa akin baby pa yon, ayoko nang ganoon. Gusto ko 16 or 15, pwede makulong. I agree. Kapag heinous crime. Okay, hindi lahat madadaan sa usap, kailangan pain and punish. So, yeah. Ibalik ka kay GK! Ibang kay! Para may visual yung mga tao matakot sila. Legit, takot. Legit yung takot nun eh. Kahit hindi ka addict, tatakot ka nun eh, no? Hindi, joke lang. Wag joke lang yun ha. Wag ibalik yung EGK. Kumaga, ano ko lang yun. Sana may fear pa rin yung mga tao. Okay? Yun lang yung lagay natin sa society. May fear pa rin. Oo. Kasi yun ang magpapadisiplina. So, kung gusto nyo magkadisiplina, pangalawang tuloy sa buhay pare. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Agree ba kayo nababaan yung pag-criminal sa mga bata or yung edad ng mga bata na may criminal record or naging criminal? Comment down below pare. Interested kami sa mga sasabihin ninyo. Magbabalik ang Anti-Supot Social Club. Tangina niyo rin eh.